malinaw at hindi pa ina-adapt natin yan noong UNCLOS 1. So, kita nyo ha, ito, yung password ng block sa nakakatindusot tayo. Yung mga hindi papasa piping sa ating, sa exam natin, special project kayo. Ang special project nyo ay TTU, ibig sabihin ng TikTok Universe. Special project yung TikTok Universe. Tig-isa ko niga na TikTok Universe. O kaya pinakamababa, Lion. Yan. So, kung inyong mapapansin, no, 19, ano yan? Anong 19 ba yan? 1950. Tatawa tuloy ako. 1958. Sabi ni Rich. No, yung tinatawag natin na, di ba, kung ano-ano yung may Velarde map, yung tapos yung mga tawag dito, 9-dash line, di ba? So, kung yun yung territorial o contiguous zone mo tapos territorial sea mo, hindi na talaga mag-apply yung 9-dash line ng Incheck ng mga Chinese, di ba, ng mga Chekwa. Tapos tayo, hindi na rin natin magagamit yung Velarde map natin. Tingnan nyo kung gaano siya kakomplikado at hindi natin alam talaga yan. Ngayon, ako na-appreciate ko, ngayon ko lang na-appreciate din to ngayon lang kasi kahit matagal ko nang binasa siya at kahit papaano ngayon lang ko na i-apply kasi kung ano-ano yung balita na napapanood ko sa TV about dyan, tapos lalo pa ngayon naging interesante dahil ginagamit nilang panlaban or atake sa ating dating presidente, sa vice president, sa PDP laban, lalo na sa idol ko, Dante Marcoleta, na tinatawag nilang pro-China. So nagiging interesante sa akin and maganda na malaman natin para maipaunawa natin sa mga kababayan natin. Basta hindi tayo fake news. Darating yung time, mas matalino pa kayo at mas marunong pa kayo kay Christian Isguera at kay Commodore Tariela. Sabihin ko sa inyo yan. Kakamunin nyo na rin sa Tariela ng debate dito sa West Philippine Sea at sa UNCLOS. No? So, next. Yan. So, punta tayo sa the Second United Nations. So, yun pa rin. Ang hindi lang napagkasunduan na namang UNCLOS 1, di ba? Yung codification sa ILC 1930, pagkatapos yung UNCLOS 1 doon sa 1958, hindi napagkasunduan yung territorial sea, pati yung contiguous zone, di ba? Walang napag-usapan kung, di ba? Pero ayaw na nila nung canon shot, di ba? Rule, yung pag nung kanyon mo, kung saan pumatak yung kanyon mo, yon, 30,000 sa Nidrich. Yun ang teritoryo mo. So wala na yon. Sabi nga, lugi yung mga bansa na ang kanyon nila ay mga supot. Doon lang sa harap mo, paano yun? Hanggang dyan lang teritoryo mo. So hindi na yun, wala na yun. Yan yung history niya. So sa naman sa UNCLOS 1, hindi nga napagkasunduan. Wala yung contiguous zone, di ba? Hindi napagkasunduan kung gaano kalayo. Pati hindi rin yung territorial sea, di ba? Yeah. So yan, the Second United Nations Conference on the Law of the Sea, 1960, yung UNCLOS 3. So, called to resolve the deadlock on the width of the territorial sea. So, kaya nagkaroon ng UNCLOS 2 dahil para ma-resolve yung deadlock noong sa tinatawag na territorial sea. Pagkat yun nga diba? Hindi na nga sila pumapayag din sa anong shot rule. So, papaano na? Diba? Territorial sea plus 6-mile contiguous zone fails by 1 vote. So, yan. Hindi ko pa lang alam kung anong bansa yung hindi sumali sa botohan dito, kung nag-abstain ba siya or baka absent, di ba? So, walang natapos na proposal doon sa territorial sea na 6 miles. Tandaan nyo, UNCLOS 2, ang pinag-usapan na nila sa territorial sea ay hanggang 6 miles o 6 nautical miles. Diba? Dito sa atin na effective ngayon ay 12. Next, Oliga. Yan, several developments suggested the need for a new convention. So,
Nasaan na tayo? The United States, ba't nawala? Ba't nawala ako? Ayun na, seabed resources. Ano na yan eh. Ay, yan na yung ano, yan na yung UNCLOS 3. Yan, sa UNCLOS 3 na yan. Itong sa UNCLOS 3 kasi, itong 1973 to 1982, ito na yung UNCLOS 3. Mahaba po itong mula 1973, 1982, umabot ng 9 na taon yung usapan paano mabubuo yung UNCLOS 3 ng 1982 sapagkat several developments daw po ang kinakailangan na magkaroon uli ng kumbaga conference at magkaroon na uli ng tawag dito mabuo at magkaroon na ng settlement doon sa mga bansa na talaga namang nagkakaroon ng sigalot ukol dyan sa paggamit ng karagatan. Ang katulad ng seabed resources, yan, seabed resources, so lumalabas na siya. Kasi before kasi noong codification 1930, wala pang tinatawag na seabed resources, hindi pa usapin yan. Ang usapin lang itong fisheries. Ngayon kasi nagkakaroon ng usapin noong fisheries during that time dahil nagkaroon na ng mga commercial fishings, di ba? Yung protection on marine environment sapagkat siyempre from 1974 nagkakaroon na ng mga, di ba, may yung mga barko nagdi-discharge na ng diesel, nagdi-discharge na ng langis sa karagatan, naapektuhan yung isang estado. So isang ano na yan, tapos may mga lulubog na barko. So isa na sa mga concern yan ng UN noon na kinakailangan na sino ang dapat parusahan kapag ito ang nangyari, itong, di ba? So isa na sa mga concern niya yan, saka yung decolonization. So ano na yan, concern na rin po yung decolonization. So mamaya papaliwanag natin yan. Next mo, Ga. Yan. Ang unahin po natin yung sa seabed resources. Large part of the seabed are covered with polymetallic noodles, hindi noodles rich in valuable materials like nickel and cobalt. So ibig sabihin po, nadidiscover na ng tao yung mga nandyan. Kapag yan nasa high seas, sino ang magmimina dyan? Sino ang may karapatan dyan? O pwede pang pagsimulan uli ng gera yan. Kaya nga, di ba, katatapos na post-war yan eh. Diba? So, kinakailangan wag na maulit yung World War II. Kasi it's very, kumbaga, daming namatay, yung gastos nila. So, yan din ang isa sa mga tinitingnan noon ng sa UN conference and sa convention nila na wag na maulit yung World War I at wag na maulit yung World War II. Lalo na naging high-tech na yung mga weapons ng iba't ibang bansa. Di ba? Like nung nangyari sa Japan, di ba? Nung binamban yun like Hiroshima, ayun na lang mangyari yun. At isa sa mga cause, ito ng away diyan. Sapagkat ito po ay ang nangyayari na po nito, ang nangyayari na po kasi nito ay parang nag-aagawan na sapagkat meron ng mga advanced country, yung mga highly industrialized country na yung may mga kumpanya na nandun sa seabed mining. Diba? So, next muga. So, yan. Sige, konting information na lang to, basahin ko na lang. At the time, new estimates of quantity of polymetallic nodules of the abyssal plain or deep seabed plus the new technology suggested there would be a gold rush, quote-unquote gold rush of the, hindi po ibig sabihin na may ginto ha, parang itinulad lang sa gold rush, di ba, sa US, Texas before, nagkaroon ng gold rush sapagkat na-discover na may mga mina ng ginto. So, itinulad yan doon na-discover nila na maraming mina sa ilalim ng dagat at lalo pa kati yung mga natural gas, andyan na. Magkakaroon ng tinatawag na gold rush doon sa sea mining, deep sea mining. However, should all this wealth go to developed states that already had the necessary technology? So, yun ang usapan dyan. Kaya, pumapasok na rin po dyan, mamaya pala, pumapasok na rin po dyan yung parang